Formal na inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Pebrero 18 ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections, kasabay ng matinding pagbatikos sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang press conference, sinabi ng Vice Presidente na mapayapa niyang tinanggap na ang kanyang buhay ay nakalaan sa paglilingkod sa bayan. Sa ginanap naman na palace briefing nitong Miyerkules, tumugon si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng anunsyo ng Vice Presidente. Anya, narinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patungkol sa anunsyo at nagpahayag ng good luck message kay VP Sara. Good luck. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. May tugon din si Castro sa paghingi ng paumanhin ni VP Sara sa pagtulong mahalal si Marcos Jr. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Tungkol naman sa sinabi ni VP Duterte na hindi niya kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na anya'y tad-tad ng katiwalian at ang posibilidad ng impeachment laban sa kanya, sinabi ni Castro. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Ipinakita rin ni Castro ang mga ulat ng nakaraang pagbaha sa Davao City. Bahagi ito ng kanyang tugon matapos na humingi ng paumanin si VP Sara sa mga Pilipinong patuloy na dumaranas ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa niya, kung naging epektibo umano ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng programang Build, 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 hindi na sana raw nararanasan ang matinding pagbaha ngayon. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha dahil kung meron pong naganap na mga build at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Matatandaang sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, ipinangalandakan ni Marcos Jr. ang mahigit 5,000 flood control projects na naisakatuparan umano ng kanyang administrasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Gayunman, kalaunan ay naharap sa pagsubok ang mga proyektong ito nang makaranas ng malawakang pagbaha sa ilang rehiyon bunsod ng magkakasunod na pag-ulan at bagyo na naglantad umano ng mga kakulangan at isyu sa implementasyon ng ilang proyekto. Samantala, inihayag pa ng Malacanang na marami pa umunong dapat ipaliwanag at ihingi ng paumanhin ang Vice Presidente, kabilang ang isyu ng extrajudicial killings, mga pahayag daw nito tungkol sa pagkakaroon ng kakilalang assassin at umunay pagpapakalat ng fake news. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Caseling Catarong, SMNI News.